Hindi na maramdaman ni Rena ang lamig. Basang-basa na ang manipis niyang blusa, at ang bawat hagupit ng hangin na may kasamang malakas na buhos ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat. Ngunit manhid na ang kanyang katawan. Tila ang lahat ng sakit at lamig ay naipon na sa loob ng kanyang dibdib, isang malaking tipak ng yelo na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Wala kang utang na loob. Palamunin. Ang mga salita ng kanyang tita Lorna ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Hawak niya ang isang plastic bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit, ang buong buhay niya na nagkasya sa isang supot. Itinapon ito ng tiyahin niya sa kanyang paanan, kasabay ng pagsasara ng pinto na tila isinara na rin ang lahat ng pag-asa sa mundo para sa kanya. Napapikit si Rena, at ang mga butil ng ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi ay humalo sa kanyang mga luha. Bakit? Ito ba ang kabayaran sa pagtanggi niya? Ang alaala ay sariwa pa, masakit, nakakahiya. Ang mga mata ng nobyo ng kanyang tita Lorna, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya kapag wala ang tiyahin niya. Ang pagsubok nitong hawakan ang kanyang kamay noong isang gabi habang naghuhugas siya ng pinggan. Nagsalita siya. Nagsumbong siya sa kanyang tita Lorna, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sinungaling. Malandi ka. Gusto mo lang sirain kami, ano? Ahas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, at ang sumunod na naramdaman niya ay ang magaspang na semento ng kalsada sa labas ng kanilang bahay. Ngayon, heto siya, naglalakad ng walang patutunguhan sa gitna ng unos sa Maynila. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga halimaw na may nagliliyab na mata, mabilis na dumadaan at winisikan siya ng maruming tubig baha. Walang pumapansin sa kanya. Isa lang siyang basang sisiyo, isang basura na inanod ng baha. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Kumakalam na ang kanyang sikmura at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at gutom. Dito na ba magtatapos ang lahat? Tanong niya sa sarili. Susuko na ba ako? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanya. Isang itim na sasakyan, makintab at mamahalin, ang huminto ilang pulgada lang mula sa kanya. Sa sobrang gulat at panghihina, nawala ng balanse si Rena at bumagsak sa basang kalsada. Hindi na siya gumalaw. Hinintay na lang niya ang anumang susunod na mangyayari. Marahil ay sisigawan siya ng driver. Marahil ay bubusinahan siya. O baka naman iwanan na lang siyang nakahandusay doon. Pero bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng itim at makintab na sapatos na katad ang unang nakita niya. Dahan-dahang umangat ang kanyang tingin. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit na bahagyang nababasa na rin ng ambon, ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Isang payong ang hawak nito, ngunit hindi para sa sarili niya, kundi para takpan si Rena mula sa ulan. Ang mukha ng lalaki ay parang inukit mula sa bato, matalim ang mga panga, tuwid ang ilong, at ang mga mata niya ay tila ba kayang basahin ang buong pagkatao mo. May otoridad sa kanyang tindig, isang klase ng kapangyarihan na hindi mo makikita sa ordinaryong tao. Sa isang saglit, mas nakaramdam si Rena ng takot kaysa pasasalamat. Kaya mo bang tumayo? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at walang emosyon, kasing lamig ng ulan na pumapatak sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Rena na tumugon, na sabihin, pero isang mahinang ungol lang ang kumawala sa nanginginig niyang mga labi. Umiling siya, at muling tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, hindi na niya alam kung alin ang ulan at alin ang luha. Huminga ng malalim ang lalaki, isang buntong hininga na hindi masabi ni Rena kung dala ba ng inis o ng awa. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Isang kamay na malinis, perpekto, at tila hindi pa nakaranas ng anumang hirap. Halika na, sabi nito, hindi bilang pakiusap kundi bilang isang utos. Ihahatid kita sa isang ligtas na lugar. Ligtas na lugar. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Rena. Iyon lang ang tanging gusto niya sa buong buhay niya. Isang lugar na ligtas. Isang lugar na malayo sa mga mapanghusgang mata at masasakit na salita. Sa kabila ng pag-aalinlangan, inabot niya ang kamay ng estranghero. Ang balat nito ay mainit kumpara sa namamanhid niyang kamay. Hinawakan siya nito sa braso. Ang pagkakahawak ay mariin, hindi malambing, ngunit sapat para maramdaman niya ang lakas nito na umaalalay sa kanya patayo. Dinala siya nito papasok sa sasakyan. Ang loob ay kabaligtaran ng mundo sa labas.
Mainit, tuyo, at amoy leather at isang mamahaling pabango na hindi pamilyar sa kanya. Isinara ng lalaki ang pinto at umikot ito para maupo sa driver's seat. Sa isang iglap, ang ingay ng ulan at hangin ay naging isang mahinang ugong na lang. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Si Rena ay nakayuko lang, nakatitig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan, nahihiya sa kanyang itsura. Basang-basa, marumi at mukhang pulubi. Ano ba ang iniisip ng lalaking ito? Bakit niya tinulungan ang isang tulad niya? Sumulyap siya sa bintana. Ang mga gusali at ilaw ng syudad ay mabilis na lumalabo dahil sa bilis ng sasakyan at sa walang tigil na pagpatak ng ulan. Para silang nasa loob ng isang kapsula, hiwalay sa magulong mundo sa labas. Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang oras, lumiko ang sasakyan at pumasok sa isang kalsadang hindi pamilyar kay Rena. Matataas na pader at malalagong puno ang nasa magkabilang gilid. Maya-maya, bumagal ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan. Automatiko itong bumuka sa kanilang harapan. Sa arko sa itaas nito, nakaukit sa ginto ang mga salitang, Villa Estrella. Napasinghap si Rena. Ang G Villa ay hindi sapat para ilarawan ang lugar. Isa itong mansyon. Isang palasyo na tila kinuha mula sa isang fairy tale. Malawak ang hardin na may mga ilaw na nakatago sa mga halaman, at sa gitna nito ay isang fountain. Ang bahay mismo ay malaki, moderno, at gawa sa salamin at bato. Para itong isang pangarap. Isang pangarap na hindi para sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Agad na may lumabas na isang matandang babae na may dalang payong, tila handa na itong salubungin sila. Bumaba ang lalaki mula sa sasakyan at binuksan ang pinto para kay Rena. Muli, inalalayan siya nito palabas. Sir Rion, sabi ng matandang babae, may halong pag-aalala sa boses. Sino po siya? Hindi sumagot ang lalaking tinawag na Rion. Tumingin lang ito kay Rena mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na napulot niya sa daan. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin sa matandang babae. Manang, asikasuhin mo siya, malamig nitong sabi. Bigyan mo ng tuyong damit at pagkain. Yumuko ang matanda. Masusunod po, sir. Akmang tatalikod na si Rion nang bigla itong huminto at nagsalita muli, habang ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kawalan, hindi kay Rena o sa matanda. Ang mga salita niya ay simple, direkta, at tumusok sa puso ni Rena na parang isang patalim na yelo. Simula bukas, siya na ang bagong katulong dito. Ihanda mo ang kwarto niya. Hindi makapaniwala si Rena sa narinig. Ang kanyang katawan na nagsisimula ng makaramdam ng init ay biglang nanlamig muli. Tumingala siya sa lalaki, naghahanap ng anumang bakas ng pagbibiro, ngunit ang mukha nito ay nanatiling seryoso at walang emosyon. Isang katulong. Ito ba ang tulong na sinasabi niya? Ito ba ang ibig sabihin ng tiligtas na lugar? Ang anghel na sumagip sa kanya mula sa unos ay may presyo pala ang mga pakpak. Kinabukasan, ang sinag ng araw ang gumising kay Rena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakakaramdam ng kakaibang ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kama na kanyang hinihigaan ay malambot, ang kumot ay mabango, at ang kwartong kanyang kinalalagyan ay simple pero malinis at maaliwalas. Sa isang saglit, inakala niyang nananaginip lang siya. Ngunit nang maalala niya ang mga pangyayari kagabi, ang malakas na ulan, ang malamig na boses ni Sir Rion, at ang huling utos nito, agad na bumalik sa kanya ang bigat ng katotohanan. Hindi ito panaginip. Ito ang bago niyang buhay. Isa siyang katulong sa Villa Estrella. May kumatok sa pinto. Rena, gising ka na ba? Isang pamilyar na boses. Si Manang Fei, ang matandang mayordoma na umasikaso sa kanya kagabi. Opo, Manang, sagot ni Rena, agad na bumangon mula sa pagkakahiga. Pumasok si Manang Fei na may dalang uniforme. Isang simpleng puting blusa at itim na palda. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama. Ang mukha niya ay mabait, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Rena. Ito ang isusuot mo. Pagkatapos mong magbihis, bumaba ka na para makakain. Ipapakilala kita sa iba pang kasambahay at ituturo ko sa iyo ang mga gagawin mo, mahinahon niyang sabi. Tumango lang si Rena. Matapos maligo at magbihis, humarap siya sa salamin. Ang uniforme ay sakto sa kanya. Sa itsura niya, mukha na talaga siyang isang kasambahay. Napabuntong hininga siya.
Kahit ano paman, kailangan niyang magpasalamat. May bubong siyang masisilungan, may trabaho, at may pagkain. Higit pa ito sa inaasahan niya noong gabing halos mamatay na siya sa lamig sa kalsada. Ang unang araw ni Rena sa Villa Estrella ay puno ng pagkamangha at kaba. Ang mansyon ay mas malaki pa sa inaakala niya. Bawat sulok ay makintab, bawat gamit ay mamahalin. Ang paglilinis ay hindi basta-basta. May tamang paraan sa pagpunas ng mga muebles na gawa sa Nara, may tamang kemikal para sa sahig na marmol, at may tamang pag-ingat sa mga babasaging palamuti. Sa kabila ng kanyang pagiging baguhan at medyo clumsy, naging mabait sa kanya ang ibang mga kasambahay. Tinuruan siya at hindi naman siya pinagtawanan kapag nagkakamali. Ngunit sa bawat ngiti at tulong na natatanggap niya, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya, mga bulungang humihinto kapag siya ay dumarating. Alam niyang pinag-uusapan siya. Ang babaeng pinulot ni Sir Rayon sa gitna ng bagyo. Ang pinaka-nakakakaba sa lahat ay ang mga amo. Maliban kay Manang Faye, dalawa pa lang ang nakikita niya, isang hardinero at isang driver. Ang may-ari ng bahay, si Sir Rayon, ay hindi pa niya muling nakikita mula pa noong umaga. Nasa company si Sir Rayon. Gabi na yon umuwi, sabi ni Manang Faye sa kanya habang tinuturuan siyang mag-ayos ng mga bulaklak sa isang florera. At ang kapatid niya, si Sir Leo, ay nasa eskwela pa. Habang abala si Rena sa pag-aayos ng mga rosas, isang masayang boses ang biglang narinig niya mula sa likuran. Wow! Ang ganda naman ng arrangement na yan. Bago ka dito, no? Napalingon si Rena at nakita ang isang binatang nakangiti sa kanya. Gwapo ito, may masayahing mga mata na kabaligtaran ng malamig na titig ni Sir Rayon. Nakasuot ito ng shirt at maong, at may dalang backpack. Ako si Leo, sabi nito, inilahad ang kamay. Kapatid ako ni Kuya Rayon. At ikaw si? Rena po, mahina niyang sagot at maingat na inabot ang kamay nito. Rena. Nice name, sabi ni Leo. Huwag kang masyadong seryoso. Ngiti ka naman dyan. Hindi nangangagat ang mga tao dito. Well, maliban kay Kuya minsan. Tumawa ito ng mahina. Ang tawa niya ay nakakahawa. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rena. Naging magaan ang pakiramdam niya kay Leo. Nagkwento ito tungkol sa kanyang pag-aaral, sa kanyang banda, at sa kung gaano ka-boring minsan sa mansyon. Siya ang unang taong kinausap siya na parang normal na tao, hindi isang bagong katulong. Ngunit ang gaan ng loob na iyon ay biglang naglaho ng isang matikas na babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang bawat kilos ay may dalang otoridad. Ang kanyang mga mata, matalas at mapanuri, ay agad na napako kay Rena. Leo, sino ang kausap mo? Tanong ng babae, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Tita Matilda, bati ni Leo. Si Rena po, ang bago nating kasama sa bahay. Lumapit si Tita Matilda. Tiningnan niya si Rena mula ulo hanggang paa. At naramdaman ni Rena na para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang titig ng babaeng ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa galit ni Tita Lorna. Ikaw pala yon, sabi ni Tita Matilda, walang bakas ng ngiti. Ang napulot ni Rion. Ang salitang inapulot ay tumama kay Rena na parang isang sampal. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretsyo. Magtrabaho ka ng maayos, patuloy ni Tita Matilda. Maraming mga mata sa bahay na ito. Isang pagkakamali mo lang at malalaman ko. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Pagkatapos ng babalang iyon, tinalikuran na niya sila at naglakad papunta sa hardin. Naiwan si Rena na nanginginig. Nang mag-isa na lang si Rena sa hapon, inutusan siya ni Manang Faye na linisin ang private study ni Sir Rayon sa ikalawang palapag, isang lugar na ayon sa ibang kasambahay ay bawal na bawal pasukin. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ni Sir na pumasok dyan, sabi ni Manang Faye. Maging maingat ka. Dahan-dahan, pumasok si Rena sa silid. Amoy ng mga lumang libro at kape ang sumalubong sa kanya. Malaki ang kwarto, napapaligiran ng mga bookshelf na puno ng libro. Sa gitna ay isang malaking mesa na gawa sa dark wood. Maayos ang lahat, maliban sa ilang papel na nakakalat sa mesa. Nagsimula siyang magpunas ng alikabok, maingat na hindi magalaw ang anumang bagay. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang silver na picture frame na nakatayo sa gilid ng mesa. May larawan ito ng isang magandang babae.
Nakangiti ito, ang buhok ay mahaba at alon-alon, at ang mga mata nito ay parang may bituin. Napakaganda niya. Marahil ay asawa o girlfriend ito ni Sir Rion. Habang pinupunasan niya ang gilid ng mesa, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isa pang frame na nakatumba at bahagyang natatakpan ng mga papeles. Nahulog ito sa makapal na karpet. Nagmamadali niya itong pinulot, ninenerbiyos na baka nabasag. Laking pasalamat niya nang makitang buo pa ito. Ngunit nang itayo niya ito para ibalik sa pwesto, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pag-agos. Ang babae sa larawan. Hindi. Hindi maaari. Pinagkumpara niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng picture frame at ang mukha sa larawan. Ang hugis ng mukha, ang ilong, ang mga labi kahit ang paraan ng pagkakangiti ay halos magkatulad. Para siyang nakatingin sa sarili niya. Isang bersyon ng sarili niya na mas masaya, mas maliwanag, at nakasuot ng damit na halatang mamahalin. Ngunit walang duda, ang babae sa larawan ay kamukhang-kamukha niya. Sino siya? Bakit may larawan ng isang babaeng kamukha niya sa opisina ni Sir Rion? Ang pagkalito ay nagsimulang haluan ng isang di maipaliwanag na takot. Ang lahat ng kabaitan, ang biglaang pagtulong, ang pagbibigay ng trabaho, may koneksyon ba ang lahat ng ito sa babaeng ito? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang picture frame. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kulog noong gabing una silang nagkita. Anong ginagawa mo? Isang boses, malamig at matigas, ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Rena sa gulat at nabitawan ang hawak na picture frame. Mabuti na lang at sa malambot na karpet ulit ito bumagsak. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng nag-aapoy na titig ni Sir Rion. Nakatayo ito sa may pintuan, ang kanyang mukha ay kasing dilim ng papalubog na araw sa labas. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid. Sa ilang malalaking hakbang, narating niya agad ang kinaroroonan ni Rena. Hindi man lang niya pinansin ang nahulog na picture frame. Ang mga mata niya ay nakapako kay Rena, puno ng isang galit na hindi maintindihan ng dalaga. Sir! Nagsimulang magpaliwanag si Rena, ngunit ang takot ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ko po sinasadya. Nalaglag lang po. Ngunit para siyang hindi naririnig ni Rion. Marahas nitong hinablot ang isa pang picture frame mula sa mesa, ang larawan ng magandang babae na nakangiti, at mabilis na itinago sa isang drawer na isinara niya ng malakas. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Pagkatapos ay humarap itong muli kay Rena. Ang bawat salitang lumabas sa bibig nito ay mabigat at puno ng pagbabanta. Sino ang nagsabi sa iyo na pakialaman ang gamit ko? Ang lamig sa boses niya ay sapat na para pangininigin ang buong katawan ni Rena. Napaurong siya ng isang hakbang, napasandal sa bookshelf. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. O wala po, sir. Naglilinis lang po ako Halos pabulong niyang sagot. Tinitigan siya ni Rion, ang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Sa isang saglit, nakita ni Rena ang isang bagay sa likod ng galit na yon, isang bagay na parang matinding sakit, ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang pader ng yelo. Lumabas ka, utos nito, ang boses ay mahina ngunit may bigat na parang bato. Ngayon din Walang pag-aalinlangan, halos takbuhin ni Rena ang daan palabas ng silid. Habang isinasara niya ang pinto, huli niyang nakita si Sir Rion na nakatayo sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa kanya, ang mga balikat ay tensyonado. Ang katahimikan na naiwan sa loob ay tila mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Napasandal si Rena sa pader ng pasilyo, habol ang kanyang hininga. Ang imahe ng babae sa larawan at ang galit sa mga mata ni Sir Rion ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang babaeng iyon? At bakit ang pagkakita lang niya rito ay nagdulot ng ganoong klasing bagsik mula sa lalaking nagligtas sa kanya? Ang Villa Estrella, na sa una ay tila isang kanlungan, ay nagsisimula ng magpakita ng kanyang tunay na kulay. Ito ay isang lugar na puno ng mga anino at mga lihim na hindi niya dapat galawin. At siya, si Rena, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nang maisara ang pinto ng kanyang study, ang katahimikan na bumalot sa silid ay mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Rion. Napasandal siya sa mesa, ang mga kamay ay nakakuyom pa rin. Ang imahe ni Rena, ang takot at pagkalito sa mga mata nito, ay tila isang multo na hindi niya mapatakas. Bakit niya ito sinigawan? Dahil ba sa hawak nito ang larawan?
O dahil sa paraan ng pagkatulala nito habang tinitingnan ang mukha sa litrato, na para bang nakakita ito ng sarili niyang refleksyon. Marahas niyang binuksan ang drawer at kinuha ang silver na picture frame. Ang nakangiting mukha ni Lyra ang sumalubong sa kanya. Ang ngiti na iyon ang ngiti na minsan ay naging araw niya, ngayon ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Mag-ingat ka sa pag-drive, Rion. Umuulan, sabi ni Lyra, ang tawa niya ay musika sa kanyang tenga. Don't worry, love. I got this, mayabang niyang sagot, isang kamay sa manibela, ang isa ay nakahawak sa kamay nito. Ang huling nakita niya ay ang ngiti nito, bago ang nakakasilaw na ilaw, ang nakakabinging tunog ng bumibigay na bakal, at ang kadiliman. Kasalanan ko. Ang dalawang salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema sa loob ng maraming taon. Kasalanan niya. Kung naging mas maingat lang siya, kung hindi lang siya nagyabang, buhay pa sana si Lyra ngayon. At ngayon, heto si Rena. Isang estranghero na may mukha ng kanyang nakaraan. Noong gabing nakita niya ito sa gitna ng ulan, basang-basa at walang pag-asa, para siyang bumalik sa bangungot na iyon. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanyang huminto. Isang hangal na pagnanais na itama ang nakaraan, na iligtas ang babaeng hindi niya nailigtas noon. Kaya dinala niya ito rito. Inisip niya na sa pagbibigay ng trabaho at tahanan, mababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat araw na nakikita niya si Rena, lalo lang bumibigat ang krus na kanyang pinapasan. May kumatok sa pinto. Rion, anak. Ang boses ng kanyang tita Matilda. Pumasok ito nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot, may dalang isang tasa ng tsaa. Alam kong pagod ka, sabi nito, inilapag ang tasa sa kanyang mesa. Sumulyap ito sa hawak niyang larawan. Huwag mo nang masyadong saktan ang sarili mo. Tita, please, walang gana niyang sagot, itinago muli ang larawan sa drawer. Umupo si Tita Matilda sa silya sa harap ng kanyang mesa, ang mga mata nito ay puno ng pagkalkula. Ang babaeng iyon si Rena. Baka siya na ang sagot sa mga dasal natin, Rion. Isang bagong simula. Isa siyang empleyado, tita. Hanggang doon lang yon, mariin niyang sabi. Isang matamis ngunit mapanuring ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang tiyahin. Alam mo, ang isang bagay na bigay ng tadhana ay maaaring maging isang gamot o baka isang lason. Depende sa kung paano mo hahawakan. Mag-ingat ka lang, anak. Ang mga salita ng kanyang tita ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa kanya. Alam niyang may mas malalim na kahulugan iyon, ngunit pinili niyang huwag na itong alamin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Rion na iwasan si Rena. Nagkukulong siya sa kanyang study o maalis siya ng maaga at umuuwi ng gabi na. Ngunit ang Villa Estrella ay may sariling buhay. Naririnig niya ang mga yapak nito sa pasilyo. Nakikita niya ang resulta ng trabaho nito, ang mga bulaklak sa florera na tila mas masigla, ang ayos ng mga libro sa estante na tila may bagong buhay. Isang hapon, habang pababa siya ng hagdan, natanaw niya ito sa may hardin. Kausap nito si Leo. At sa unang pagkakataon, nakita niyang tumawa si Rena. Isang tawa na malinis, totoo, at walang halong lungkot. Kumirot ang dibdib ni Rion. Hindi niya alam kung bakit. Inis. Selos. Selos. Sa kapatid ko. Kinutya niya ang sarili. Ano ba itong iniisip ko? Ngunit hindi niya maalis ang tingin sa kanila. Ang gaan ng samahan nila, ang paraan ng pagngiti ni Rena kay Leo, ay nagdulot ng isang damdamin na hindi niya gustong aminin. Ang bahay na ito ay naging isang malungkot na lugar mula nang mawala si Lyra. Ngayon, dahil sa pagdating ni Rena, tila may isang maliit na liwanag na nagsisimulang sumilay. At ang liwanag na iyon ay nakatuon sa kapatid niya. Isang gabi, habang pabalik siya sa kanyang kwarto mula sa pag-inom ng tubig sa kusina, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa silid ni Rena. Isang hikbi. Isang ungol na puno ng takot. Huminto si Rayon sa tapat ng pinto. Ang tamang gawin ay tawagin si Manang Faye. Ang tamang gawin ay huwag makialam. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Sa dilim ng kwarto, na tinatanglawan lang ng kaunting liwanag mula sa buwan sa labas, nakita niya si Rena. Nananaginip ito. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag po. Ayoko. Pakiusap eh. Paulit-ulit niyang bulong, ang boses ay basag.
Isang matinding awa ang naramdaman ni Rion. Ano man ang pinagdaanan ng babaeng ito, malinaw na nag-iwan ito ng malalim na sugat. Ang lahat ng galit at inis na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagnanais na protektahan ito. Pumasok siya sa loob at umupo sa gilid ng kama nito, maingat na hindi ito magising. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Dapat ba niya itong gisingin? O hayaan na lang? Sa isang iglap, nawala ang imahe ni Lyra sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi isang alaala. Totoo siya. Humihinga. At nasasaktan. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa noo nito. Ang balat nito ay malambot at mainit. Sa simpleng pagdampi na iyon, tila kumalma ang paghinga ni Rena. Ang mga hikbi ay unti-unting huminto. Nakatitig lang si Rayon sa payapang mukha ni Rena habang ito'y natutulog. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay tila sa isang anghel. Isang anghel na may wasak na pakpak. Nanatili siyang nakaupo roon sa dilim. Hindi niya alam kung gaano katagal. 10 minuto. 1 oras. Nawala siya sa oras. Ang tanging alam niya ay ayaw niyang umalis. Ayaw niyang iwan itong mag-isa sa bangungot nito. Ito na ang pinakamalapit niyang naramdaman sa kapayapaan sa loob ng maraming taon. Nang maramdaman niyang tuluyan ng humimbing ang tulog ni Rena, saka lang siya dahan-dahang tumayo. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, nagmulat ng mata si Rena. Ang mga mata nito ay puno pa ng antok, ngunit may pagtataka. Tumingin ito sa kanya, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng pagkalito na tila hindi nito sigurado kung panaginip pa ba ito o totoo na. Sir, mahina nitong tawag, ang boses ay bahagyang paos. Natigilan si Rion. Nahuli siya. Anong sasabihin niya? Anong idadahilan niya? Ang isip niyang sanay sa mga komplikadong desisyon sa negosyo ay biglang nawalan ng salita. May narinig akong ingay, mabilis niyang sabi, ang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Sinigurado ko lang na okay ang lahat. Umupo si Rena mula sa pagkakahiga, niyakap ang kumot sa kanyang dibdib. Sa halip na matakot sa presensya niya sa loob ng kwarto nito sa gitna ng gabi, isang kakaibang kalinawan ang nakita ni Rayon sa mga mata nito. Isang kalinawan na tila tumatagos sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Sa halip na matakot, nakita ni Rion ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na pamilyar sa kanya. Isang lungkot na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Sa isang iglap ng kahinaan, sa isang sandali na hindi niya napigilan, ang tanong na matagal nang gustong kumawala sa mga labi ni Rena ay sa wakas ay nabigkas. Sir, sino po si Lyra? Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama sa tahimik na silid. Ang pangalan, na hindi niya narinig mula sa bibig ng ibang tao sa loob ng mahabang panahon, ay biglang binigkas ng babaeng kamukhang-kamukha nito. Napatiimbagang si Rion. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na sakit. Tinalikuran niya ito, ayaw niyang makita nito ang epekto ng tanong na yon sa kanya. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman, malamig niyang sagot, bawat salita ay may diin. Trabaho mo lang ang atupagin mo. At sa mga salitang iyon, mabilis siyang lumabas ng kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya, at iniwan si Rena sa dilim, kasama ang isang tanong na walang sagot at isang puso na lalong naguguluhan. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, inihanda ni Rena ang kanyang sarili para sa malamig na pakikitungo, o mas malala pa, galit mula kay Sir Rion. Nagkamali siya. Hindi niya dapat tinanong ang pangalan na yon. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, ang bawat yabag na naririnig niya sa hagdan ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang galit na inaasahan niya ay hindi dumating. Pumasok si Rayon sa kusina, at sa halip na dumaan lang na parang hangin, huminto ito. Good morning, sabi nito. Ang boses ay hindi mainit, pero hindi rin kasing lamig ng dati. May tasa ito ng kape sa kamay. Good morning po, sir, nauutal na sagot ni Rena, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi na ito nagsalita pa, ngunit bago ito umalis, may iniwan itong isang maliit na paper bag sa counter. Para sa'yo, sabi nito at naglakad na paalis. Nagtatakang binuksan ni Rena ang paper bag sa loob, may isang pandesal na may palamang keso at isang maliit na bote ng gatas.
Simple lang, pero ang simpleng bagay na yon ay nagdulot ng isang alon ng init sa kanyang dibdib. Hindi ito galit sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabago ay naging mas kapansin-pansin. Ang mga good morning niya ay naging mas madalas. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa kanyang study, at sa halip na mag-iwas ng tingin, isang bahagyang tango ang ibinibigay nito. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw, at si Rena, sa kabila ng kanyang pag-ingat, ay hindi mapigilang umasa. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman malapit sa balkonahe, nilapitan siya ni Rion. Magaling kang mag-alaga ng halaman, sabi nito, isang obserbasyon, hindi isang papuri, ngunit sapat na yon para mapatigil si Rena. Salamat po, sir. Sa probinsya po, mahilig din po akong magtanim, sagot niya. Tumango si Rion at tumingin sa malawak na hardin. Gusto mong makita ang paboritong lugar ng mama ko dito? Natigilan si Rena sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na nag-alok ito ng isang bagay na personal. Oo po, sir. Sinundan niya ito sa isang bahagi ng hardin na hindi pa niya napupuntahan. Isang maliit at tagong lugar na napapaligiran ng matataas na halaman. Sa gitna nito ay isang simpleng bench na bato at isang maliit na hardin na puno ng iba't ibang klase ng puting rosas. Ang bango ng mga bulaklak ay kaaya-aya. Siya ang nagtanim ng lahat ng ito, sabi ni Rion, ang boses ay may halong lambing na ngayon lang narinig ni Rena. Kapag nalulungkot daw siya, dito siya pumupunta. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita si Sir Rion, ang amo niya. Ang nakikita niya ay si Rion, isang anak na may pangungulila sa kanyang ina. Umupo ito sa bench, at sa isang kilos na hindi niya inaasahan, tinapik nito ang espasyo sa tabi niya. Nag-aalangan man, umupo si Rena. Ang distansya sa pagitan nila ay maliit lang, sapat para maamoy niya ang pabango nito, isang bagay na pamilyar na sa kanya. Nagkwento si Rion tungkol sa mga rosas, kung paano ito alagaan, mga bagay na simple, ngunit para kay Rena ay isang pribilehiyong marinig. Kailangan mong mag-ingat sa paglakad dito. Medyo madulas ang mga bato kapag basa, paalala nito. Akmang tatayo na si Rena para tingnan ang isang bukod-tanging rosas nang matapakan niya ang isang medyo umuugang bato. Nawalan siya ng balanse at napasigaw ng mahina, handa nang bumagsak sa lupa. Ngunit hindi siya bumagsak. Isang malakas na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya ni Rion papalapit sa kanya para hindi siya matumba. Ang mukha ni Rena ay napasubsob sa matipunong dibdib nito. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa muntik na pagkahulog, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang mga mata ni Rion ay hindi na malamig. May nakikita siyang apoy sa mga ito, isang apoy ng pagnanasa, pagkalito, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay sila, ang bango ng mga puting rosas, at ang namumuong tensyon sa pagitan nila. Rena ni. Bulong nito sa pangalan niya na parabang isang dasal. At pagkatapos, hindi na niya napigilan. Dahan-dahan, ibinaba ni Rion ang kanyang mukha at tinatakan ang mga labi ni Rena ng isang halik. Malambot sa simula, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nang hindi tumutol si Rena, lumalim ang halik. Hindi ito marahas, ngunit puno ito ng emosyon, ng lungkot, ng pangungulila, at ng isang matinding pangangailangan. Ipinikit ni Rena ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na naramdaman niyang nakikita siya, na mahalaga siya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang habol ang hininga. Nakatitig lang si Rion sa kanya, ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkamangha. Agad itong bumitaw at tumalikod, na parabang napaso. Sorry, sabi nito, bago maglakad palayo ng mabilis, iniwan si Rena na nakatayo roon, ang mga daliri ay dahan-dahang dumadampi sa sarili niyang mga labi. Nakatulala si Rena, isang ngiti ang unti-unting sumilay. Sa kabila ng biglaang pag-alis nito, ang puso niya ay lumilipad. Hinalikan siya ni Sir Rion. May pag-asa. Masaya siyang naglakad pabalik sa mansyon, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa alapaap. Ngunit nang malapit na siya sa pinto ng kusina, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Rena, kailangan nating mag-usap. Si Leo. Ang masayang ngiti sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon na ngayon lang nakita ni Rena. Sir Leo? May problema po ba?
Hinila siya ni Leo sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Rena, makinig ka sa akin. Alam kong mabait si Kuya pero komplikado ang lahat dito. Lalo na pagdating kay Tita Matilda. Po. Mabait naman po si Maam Matilda sa akin, sabi ni Rena, kahit na may maliit na boses sa kanyang isipan na hindi sumasang-ayon. Umiling si Leo, ang mukha niya ay puno ng frustrasyon. Hindi mo naintindihan. Rena, mag-iingat ka kay Tita. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo dito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Rena. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng kaba. Basta. Mag-ingat ka, mariin, sabi ni Leo. Sa likuran nila, isang anino ang gumalaw. Hindi nila ito napansin. Si Rion, na bumalik para sana humingi ng tawad at magpaliwanag tungkol sa halik, ay huminto. Hindi niya narinig ang buong usapan. Ang nakita lang niya ay ang kapatid niyang seryosong kausap si Rena, hawak ito sa braso. At ang huling narinig niya ay ang mga salita ni Leo, basta. Mag-ingat ka. Tumingin si Rena sa direksyon kung saan nanggaling ang anino at nakita si Rion na nakatayo roon. Isang alon ng kaligayahan ang dapat sana niyang naramdaman, ngunit agad itong naglaho. Ang lambot sa mga mata ni Rion kanina sa hardin ay wala na. Napalitan ito ng isang nanlalamig na titig, isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Isang titig na may halong selos at isang galit na hindi maintindihan ni Rena. Ang langit na kanyang narating ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang gumuho. Para kay Rion, ang eksenang nakita niya ay isang sampal sa mukha. Ang kapatid niya at si Rena, magkasama, nagbubulungan, at ang babala sa boses ni Leo ay hindi niya maaaring ipagkamali. Mag-ingat ka. Para saan? Kanino? Sa kanya? Ang halik sa hardin. Ang sandaling iyon kung saan pakiramdam niya ay huminto ang mundo at nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay na matagal ng abo para ba itong isang laro. Isang palabas para sa kanya habang ang kapatid niya ang tunay na may hawak ng kanyang atensyon. Hindi na niya hinintay pa ang kanilang paliwanag. Tinalikuran niya sila, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkabigo. Pumasok siya sa kanyang study at malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang malinaw na mensahe ng kanyang nag-aalab na damdamin. Kinahapunan, hindi niya natiis. Pinatawag niya si Leo sa kanyang opisina. Pumasok ang kapatid niya na may pag-aalala sa mukha, marahil ay nahulaan na nito ang dahilan. Kuya, yung nakita mo kanina eh. Simula ni Leo. Ano yun, Leo? Putol ni Rion, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Anong sinasabi mo sa kanya? Pinoprotektahan ko lang siya, kuya. Pinoprotektahan ko siya mula kay tita. Natawa si Rion ng mapakla. Kay tita? O sa akin? Huwag mo akong gawing tanga, Leo. Nakita ko kung paano mo siya tingnan. May gusto ka ba sa kanya? Natigilan si Leo, hindi makapaniwala sa akusasyon. Ano? Kuya, hindi totoo yan. Kaibigan ko lang si Rena. Kaibigan, muling tanong ni Rion, tumayo siya at lumapit sa kapatid, ang mga mata ay nag-aapoy. Kaibigan lang ba talaga? O ginagamit mo ang pagiging kaibigan mo para sirain ang namumuo sa pagitan namin? Walang namumuo, kuya. Kasi ikaw mismo ang sumisira, sigaw pabalik ni Leo, ang pasensya niya ay ubos na rin. Hindi mo ba nakikita? Ginugulo mo lang siya. Isang araw, para siyang hangin sa'yo, tapos sa susunod, hahalikan mo siya. At ngayon, pag-iisipan mo kami ng masama. Si tita ang problema dito, hindi ako. Huwag mong isali si tita dito. Lumabas ka na, mariing utos ni Rion, ayaw nang marinig ang anumang sasabihin nito. Padabog na lumabas si Leo, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang malaking pader ang naramdaman ni Rion sa pagitan nilang magkapatid. Isang pader na ang pangalan ay Rena. Ang galit ni Rion ay hindi humupa. Napunta ito sa isang bagay na pamilyar sa kanya, kontrol. Kung hindi niya makontrol ang kanyang damdamin, kokontrolin niya ang lahat sa paligid niya. Kinagabihan, habang naghahain ng hapunan si Rena, nilapitan niya ito. Ang bawat kilos ni Rena ay puno ng kaba, ang mga mata nito ay laging nakayuko. Simula ngayon, sabi ni Rion, ang boses ay walang emosyon. Hindi ko na gustong makita na kinakausap mo si Leo ng kayo lang dalawa. Naiintindihan mo? Tumingala si Rena, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit.
Pero sir, magkaibigan lang po kami. Hindi ako nagtatanong. Nag-uutos ako, sabi niya, at ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Rena. At isa pa, lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo sa labas ng mansyon, kailangan mong ipaalam sa akin. Maliwanag. Tumango lang si Rena, hindi na makapagsalita. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata nito, na mabilis nitong pinunasan. Kumirot ang dibdib ni Rion, ngunit pinatigas niya ito. Ito ang tama. Ito ang paraan para maprotektahan niya ang sarili niya at marahil, pati na rin si Rena. Ang Villa Estrella na nagsimulang magkaroon ng kaunting init ay muling naging isang malamig na paraiso. Halos hindi na nag-uusap ang magkapatid. Si Rena naman ay naging parang isang anino, gumagalaw ng tahimik, laging nakayuko, ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga halaman si Rena sa sala, nilapitan siya ni Tita Matilda. Umupo ito sa sofa, may hawak na tasa ng tsaa. Rena, Ija, malumanay nitong sabi, nakabaligtaran ng lamig na naramdaman ni Rena noong una silang magkita. Maupo ka. Nag-aalangang umupo si Rena sa dulo ng kabilang sofa. Nakikita ko ang nangyayari, sabi ni Tita Matilda, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakikita ko ang lamat sa pagitan ng dalawang pamangkin ko. At alam kong nagsimula lang yan nang dumating ka. Ang mga salita ay tumama kay Rena na parang libo-libong karayom. Ito nga ang kinakatakutan niya. Siya ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, Ija, patuloy ng matanda, ang boses ay malambing ngunit ang bawat salita ay may lason. Pero nasasaktan ako para sa kanila. Napakatagal nilang naging malapit sa isa't isa. Ayokong makita na masisira ang lahat dahil lang sa isang katulad mo. Hindi ko po sinasadya, Maam, umiiyak na sabi ni Rena. Hindi ko po intensyon na guluhin ang pamilya niyo. Hinawakan ni Tita Matilda ang kamay niya. Ang kamay nito ay malamig. Alam ko, Ija. Alam kong mabuti ang puso mo. Kaya nga siguro, kung tunay mong pinapahalagahan si Rion, kung may kahit kaunting pagmamahal ka para sa kanya, alam mo kung ano ang tamang gawin. Hindi na nagpaliwanag pa si Tita Matilda, ngunit ang kahulugan ng kanyang mga salita ay malinaw na malinaw. Ang tamang gawin. Ang pag-alis. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Rena. Ang dating pag-asa ay naging isang mabigat na tanikala ng pagkakasala. Sa tuwing nakikita niya ang magkapatid na hindi nagpapansinan sa hapagkainan, o ang malamig na tingin na ibinibigay ni Rion kay Leo, nararamdaman niya ang bigat ng sisi sa kanyang mga balikat. Sinubukan niyang kausapin si Rion. Isang gabi, tinapangan niya ang kanyang loob at kumatok sa pinto ng study nito. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Pinagbuksan siya ni Rion, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling mailap. Tungkol saan? Tungkol po sa atin sa nangyari sa hardin, halos pabulong niyang sabi. At tungkol po kay Sir Leo. Walang mali siya po ang pagkakaibigan namin. Tinitigan siya ni Rion, at sa isang saglit, nakita ni Rena ang isang kislap ng pag-aalinlangan, na para bang gusto nitong maniwala. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na pader. Wala nang dapat pag-usapan, sabi nito. Sinabi ko na ang mga patakaran ko. Sundin mo na lang. Isasara na sana nito ang pinto nang magsalita ulit si Rena. Mahalaga po ba ako sa inyo? Tanong niya, ang huling hibla ng kanyang tapang ay ginamit na niya. Natigilan si Rion. Ang tanong ay bumaon sa kanya. Ngunit ang takot na masaktan muli, takot na magkamali, ay mas malakas. Ang mahalaga sa akin ay ang kaayusan sa bahay na ito, malamig niyang sagot, bawat salita ay isang pagtanggi sa damdamin nito. Trabaho mo lang ang isipin mo, Rena. Yun lang. Pagkasabi niyon, isinara na niya ang pinto, iniwan si Rena sa pasilyo, ang puso ay durog na durog. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naintindihan na niya. Tama si Tita Matilda. Isa lang siyang gulo. Isang lamat sa paraiso ng pamilya Delmar. Kinabukasan, habang naglilinis si Rena ng sala, muli siyang nilapitan ni Tita Matilda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap ng kabaitan. Inilapag nito sa isang maliit na mesa sa harapan niya ang isang sobre. Makapal ito. Alam kong nahihirapan ka na, Ija, sabi ni Tita Matilda, ang boses ay direkta na ngayon. At nahihirapan na rin ang pamilya ko. Nang tingnan ni Rena ang sobre, nakita niya ang laman nito.
Isang makapal na pligo ng pera at isang plane ticket. Isang one-way ticket papuntang Cebu. Umalis ka na, sabi ni Tita Matilda, ang boses ay walang emosyon. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Kung mahal mo talaga si Rion, aalis ka. Ito lang ang paraan para magkaayos sila ng kapatid niya. Nakatitig si Rena sa plane ticket, ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat doon. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ito na. Ang hatol. Ang pagtataboy na pamilyar na sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ang iniiwan niya ay hindi lang isang bahay. Ang iniiwan niya ay isang pusong nagmahal. Nakatitig si Rena sa plane ticket at sa makapal na sobre. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Umalis ka na. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, isang pamilyar na himig ng pagtataboy na naranasan na niya dati sa kanyang tita Lorna. Ngunit ngayon, doble ang sakit. Buong tapang siyang tumingala kay Tita Matilda, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigilan niya. Hindi po ako alis, mariin niyang sabi, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Hindi po ako ang problema dito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tita Matilda. Ang pagpapanggap ay tapos na. Talaga? Sa tingin mo ba may pagpipilian ka? Itinaas nito ang kilay. Gusto mong manatili? CJ. Tignan natin kung paano mo haharapin ang bukas. Hindi na intindihan ni Rena ang babala sa boses ng matanda, ngunit isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinalikuran siya ni Tita Matilda at umakyat sa hagdan, iniwan siyang nakatayo roon, ang puso ay dumadagundong sa takot. Kinabukasan, ang takot na yon ay nagkaroon ng pangalan at mukha. Maagang nagising si Rena, ngunit ang mansyon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Kahit ang ibang kasambahay ay umiiwas sa kanyang tingin, nagbubulungan sa mga sulok. May mali. Isang malaking kamalian. Nang pumasok siya sa kusina, nakita niya si Leo na nagkakape, ang mukha ay balisa. Rena, okay ka lang? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. May kumakalat na article sa internet ni. Bago pa man matapos ni Leo ang kanyang sasabihin, ang malakas na boses ni Rion ay umalingaw mula sa sala. Rena! Ang sigaw na iyon ay hindi naglalaman ng ordinaryong galit. Puno ito ng sakit, ng pagkasuklam, isang tunog na parang isang hayop na nasugatan ng malubha. Nagkatinginan sila ni Leo at pareho silang tumakbo papunta sa sala. Ang nakita nila ay si Rion, nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Sa sofa, naroon si Tita Matilda, ang mukha ay nagpapanggap na gulat at puno ng awa para sa kanyang pamangkin. Ano to? Tanong ni Rion, ang boses ay basag. Itinutok niya ang screen ng cellphone kay Rena. Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Nakatitig si Rena sa screen. Isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay malaki at mapanira, Anghel o Demonyo. Ang misteryosong babae sa buhay ng bilyonaryong si Orion Del Mar, isang profesional na manloloko. Sa ilalim nito, isang larawan niya nakuha ng lingid sa kanyang kaalaman, isang larawan niya habang naglalakad sa hardin. At sa tabi nito, isang larawan ni Lyra, ang babae sa litrato. Magkatabi ang kanilang mga mukha, ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang article ay puno ng kasinungalingan. Sinasabi nito na si Serena Aguilar ay isang kilalang gold digger na may record ng pakikipagrelasyon sa mayayamang lalaki. Sinasabi nito na sinadya niyang pag-aralan ang buhay ni Rion Del Mar, na nalaman niya ang tungkol sa namayapang fiance nito, at sinadya niyang gayahin ang itsura nito para makuha ang simpatsya at yaman ng bilyonaryo. May mga source pa itong nagsasabi na nakita siyang umiiyak sa labas ng gate ng Del Mar noong gabing iyon ng bagyo, isang planadong eksena. Hindi totoo yan eh. Naiiyak na sabi ni Rena na pailing-iling. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Kuya, hindi totoo yan. Halatang set-up lang yan, sabat ni Leo, sinusubukang ipagtanggol si Rena. Ngunit hindi nakinig si Rion. Tumingin siya kay Rena, ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang pagkakahawig ang lahat ng mga katanungan sa kanyang isip ay tila nasagot ng masasamang kasinungalingan sa article na yon. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Rion, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Plinano mo ba ang lahat ng ito?
Hindi sir, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Rena, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang braso nito, umaasang mararamdaman nito ang kanyang katapatan. Ngunit marahas na iwinaksi ni Rayon ang kanyang kamay, na para bang siya ay isang bagay na nakakadiri. Ang sakit ng pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa sampal. Huwag mo akong hawakan, sabi niya, ang bawat salita ay isang patalim. Ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng lambing, ang halik sa hardin lahat ay naglaho, napalitan ng isang malalim na sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang tiwala niya, na minsan lang niyang ibinigay pagkatapos ni Lyra, ay dinurog ng pira-piraso. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang mapanghusga ng ibang kasambahay, sa nag-aalalang mukha ni Leo, at sa nagtatagumpay na tingin ni Tita Matilda na bahagyang nakatago sa likod ng pagpapanggap nitong awa. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang pag-asa. Umalis ka na, sabi ni Rion. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patay, na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang mga salitang iyon ang huling pumatay sa natitirang pag-asa ni Rena. Wala na siyang sinabi. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Hinatulan na siya. Tahimik siyang tumalikod at umakyat sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Hindi na niya kinuha ang sobre ng pera na iniwan ni Tita Matilda. Ang kinuha lang niya ay ang maliit na plastic bag na dala niya noong una siyang dumating. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Isang mahinang ambon sa simula na unti-unting lumakas. Ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Nang makalabas siya ng gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Rayon na nakatayo sa may bintana ng sala, isang madilim na anino na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon sa gitna ng lumalakas na ulan. Pagkatapos ay tumalikod na si Rena at nagsimulang maglakad palayo. Doon, sa ilalim ng parehong kalangitan na nagdala sa kanya sa Villa Estrella, iniwan niya ang lugar na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isang bubong ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang kanyang puso. At pakiramdam niya, hindi na niya ito mababawi pang muli. Nang umalis si Rena, ang ulan sa labas ay tila pumasok sa loob ng Villa Estrella. Ang mansyon, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Para kay Rion, ito ay isang mausoleo ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Si Rion ay nagkukulong sa kanyang study, ang amoy ng mamahaling alak ang tanging kasama niya. Ang article sa internet ay tinanggal na niya, isang tawag lang sa kanyang mga abogado, ngunit ang laso nito ay nanatili, kumakalat sa bawat sulok ng kanyang isipan. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na tama ang ginawa niya. Na iniligtas niya ang sarili mula sa isang manloloko. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Rena, ang sakit, ang pagkalito, ang luha sa mga mata nito bago ito tumalikod. Walang bakas ng pagkukunwari. Tanging puro at dalisay na sakit. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi. Kahit ang mga kasambahay ay naglalakad na parang mga multo. Isang gabi, hindi na natiis ni Leo. Walang katok-katok, padabog na binuksan ni Leo ang pinto ng study ni Rion. Ang itsura niya ay pinaghalong galit at awa. Hanggang kailan ka magkakaganyan, kuya, sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig. Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Umalis ka, Leo. Iwanan mo ako, walang ganang sagot ni Rion, hindi man lang tumitingin mula sa hawak niyang baso. Hindi, sigaw ni Leo, at sa isang mabilis na kilos, inagaw niya ang baso mula sa kamay ni Rion at ibinato ito sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang alak na parang dugo. Hindi ako alis hanggat hindi ka nakikinig. Sa wakas, tumingin si Rion sa kapatid, ang mga mata ay pula at pagod. Ano pa bang gusto mong sabihin? Ang totoo, mariin, sabi ni Leo. Pinaniwalaan mo ang isang walang kwentang article sa internet kaysa sa akin. Kaysa sa kanya. Hindi mo ba nakikita, kuya? Inilayo ka ni tita sa lahat ng taong nagmamalasakit sa iyo para makontrol ka niya. Huwag mong idamay si tita dito, mahinang sagot ni Rion. Siya ang may pakana ng lahat, dagdag pa ni Leo. Siya ang nag-ayos ng lahat. Nalaman niya ang tungkol kay Rena bago mo pa siya makilala. Nalaman niyang kamukha siya ni Lyra. Si tita ang nagtanim ng ideya sa isip mo na kailangan mo siya. At nang makita niyang nahuhulog ka na talaga, siya rin ang gumawa ng paraan para sirain siya sa paningin mo.
Ang bawat salita ni Leo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Rion. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga kakaibang komento ni Tita Matilda, ang biglaang pagdating ni Rena, ang napapanahong paglabas ng article. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Isang katotohanan na mas masakit pa sa pagkamatay ni Lyra. Dahil sa pagkakataong ito, siya ang pumatay. Siya ang pumatay sa tiwala at pag-ibig ng isang inosenteng tao. Napatayo si Rion, ang kanyang mukha ay nabahira ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Leo dati, isang malalim at nakakakilabot na pagsisisi. Lumabas siya ng study, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may direksyon. Natagpuan niya si Tita Matilda sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro, na para bang walang nangyari. Tita, sabi ni Rion, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Totoo ba? Tuminala ang matanda, ang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang gulat. Ang alin, anak? Lahat, sabi ni Rion. Naplinano mo ang lahat ng ito. Ibinaba ni Tita Matilda ang kanyang libro. Ginawa ko yon para sa'yo, Rion, sabi nito, ang boses ay puno ng sariling katwiran. Nakita kitang nagdurusa. Gusto kitang iligtas sa kalungkutan mo. Siya ang naging gamot, pero nang makita kong nagiging laso na siya, inalis ko siya. Napailing si Rion, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pagmamahal yan, tita. Pagiging makasarili yan. Sinira mo siya. At sinira mo ako. Sa unang pagkakataon, nakita ang takot sa mga mata ni Tita Matilda. Ang kontrol na matagal niyang iningatan ay nawawala na. Hahanapin ko siya, sabi ni Rion, bawat salita ay isang pangako. At kapag nahanap ko siya, hinding-hindi na ako babalik dito. Tinalikuran niya ang kanyang tiyahin, na ngayon ay naiwang tulala at natatalo. Agad na sinimulan ni Rion ang paghahanap. Tinawagan niya ang lahat ng maaaring tawagan. Si Manang Fe, ang ibang kasambahay, ngunit walang nakakaalam kung saan nagpunta si Rena. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tita Lorna ni Rena, ngunit tila naglaho na rin ito. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng walang direksyon, pabalik-balik sa mga kalsada ng Maynila. Binalikan niya ang lugar kung saan una niyang nakita si Rena, umaasang baka naroon ito, isang hangal na pag-asa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli, na para bang kinukutya siya ng tadhana. Saan ka nagpunta, Rena? Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Habang si Rion ay desperadong naghahanap, si Rena naman ay nasa isang lugar na hindi niya akalain. Matapos ang ilang araw na paglalakad at pagtulog sa kung saan-saan, naubos ang kanyang luha. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit napalitan ito ng isang bagay, isang pagod ng pagtanggap. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang laging tumatakbo. Kaya't sa hapon na yon, tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas niya. Naglakad siya papunta sa isang lugar na kinatatakutan niya noon pa man. Isang presinto ng pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit humina siya ng malalim. Pumasok siya sa loob. Gusto ko po sanang mag-report. Sabi niya sa pulis na nasa desk, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Handa na siyang harapin ang demonyo mula sa kanyang nakaraan, ang nobyo ng kanyang tita Lorna. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, napahampas si Rion sa manibela sa sobrang frustrasyon. Gabi na at wala pa rin siyang mahanap na bakas ni Rena. Ang pag-asa ay unti-unti nang nauubos. Biglang tumulog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, mabilis niyang sagot. Good evening. Si Killer Orion Del Mar po ba ito? Tanong ng isang boses na profesional at kalmado. Yes, this is he. Sir, tumatawag po ako mula sa Luke's Hospital. May nahanap po kaming wallet na nakapangalan kay Serena Aguilar. Sa isang aksidente sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Ang mundo ni Rion ay huminto. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Aksidente. Ang biyahe papuntang St. Luke's Hospital ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na biyahe sa buong buhay ni Rion. Mas masahol pa ito sa gabing namatay si Lyra. Dahil noon, ang pagsisisi ay dumating pagkatapos. Ngayon, ang takot na baka maulit ang kasaysayan dahil sa sarili niyang katangahan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Tumakbo siya papasok sa emergency room, ang kanyang mamahaling suit ay gusot na,
at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon na hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya. Serena Aguilar, halos isigaw niya sa nurse na nasa counter. Nasaan siya? Dinala siya dito. May tumawag sa akin. Kalma lang po, sir, sabi ng nurse, tinitingnan ang kanyang computer. Aguilar. Serena. Nasa room 304 po siya. Minor injuries lang naman po. Stable na po ang kondisyon niya. Ang mga salitang minor injuries at stable ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Rion. Napahawak siya sa counter para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Tumakbo siya papunta sa hagdan, hindi na hinintay ang elevator. Ang bawat palapag ay parang isang bundok na kailangan niyang akyatin. Nang makarating siya sa room 304, huminto siya sa labas ng pinto. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakarerang puso. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at pumasok. Nakita niya si Rena na nakaupo sa gilid ng kama. Ang isang braso nito ay may benda at may maliit na gasgas sa kanyang noo. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad, ang mukha ay blanko. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, lumingon ito. At nang makita nito kung sino ang pumasok, ang blankong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Sir Rion eh. Hindi nagsalita si Rion. Naglakad lang siya papalapit, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Tinitignan niya ang bawat gasgas, bawat pasa, at ang bawat isa ay parang isang sundang na tumutusok sa sarili niyang puso. Nang nasa harapan na niya ito, umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Rena ang unang bumasag sa katahimikan. Paano niyo po nalaman na nandito ako? Ang wallet mo, mahinang sagot ni Rion. May calling card ako doon. Sila ang tinawagan. Tumango si Rena. Na-snatch po kasi. Habang tumatawid ako. Nahulog ako pero mabuti na lang at mababait ang mga tao. Tinulungan nila ako. Mabuti na lang at mababait ang mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Rion. Ang mga estranghero, tinulungan siya. Samantalang siya, na nagdala sa kanyang bahay, ay siya ring nagtaboy dito sa kapahamakan. Rena, sabi ni Rion, ang boses ay basag. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa pagkakataong ito, wala nang pader. Wala nang pagtatago. Patawarin mo ako. Umiling si Rena. Wala po kayong kasalanan, sir. Naiintindihan ko po. Hindi, mariing sabi ni Rion. Hindi mo naiintindihan. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Nakinig ako sa kasinungalingan. Nakinig ako sa pride ko, sa takot ko, pero hindi ako nakinig sa puso ko. At hindi ako nakinig sa'yo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Lyra, ang tungkol sa aksidente, ang tungkol sa matinding guilt na pasan-pasan niya sa loob ng maraming taon. Ikinuwento niya kung paano niya nakita ang mukha ni Lyra kay Rena noong gabing iyon, at kung paano niya sinubukang itama ang nakaraan sa pamamagitan niya. Pero nagkamali ako, pag-amin niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dahil habang tumatagal ka sa Villa Estrella, hindi na si Lyra ang nakikita ko. Nakikita kita, Rena. Ang tapang mo, ang kabaitan mo, ang tawa mo at minahal kita. Minahal kita hindi bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang ikaw. Serena Aguilar. Pero natakot ako, patuloy niya. Natakot akong magmahal ulit. Natakot akong masaktan ulit. Kaya nang dumating ang kasinungalingan, ginamit ko iyon bilang dahilan para itaboy ka. Para protektahan ang sarili ko. At sa ginawa kong iyon, nasaktan kita ng sobra. Patawarin mo ako, Rena. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Kailangan kong marinig na sabihin mo. Kahit hindi mo ako mapatawad. Nakatitig lang si Rena sa kanya, ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng pag-unawa. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang halimaw. Isa lang din siyang tao na may malalalim na sugat. Bago po ako pumunta dito, mahinang sabi ni Rena, galing po ako sa presinto. Tumingala si Rion, nagulat. Hinarap ko na po ang nakaraan ko, sabi ni Rena. Nag-report na po ako laban sa nobyo ng tita ko. Pagod na po akong tumakbo. Pagod na po akong matakot.
Tumingin siya kay Rion, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pareho lang pala tayo, Sir Rion. Pareho tayong may mga multo na kailangang harapin. Sa sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga matang kapwa nakakita ng sakit at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa isang simpleng lugar sa Quezon City. Ang amoy ng nilulutong adobo ang bumabalot sa hangin. Sa isang maliit na balkonahe, nagdidilig ng mga halaman si Rena. Ang kanyang braso ay wala ng benda, at ang peklat sa kanyang noo ay halos hindi na makita. Lumabas si Rion mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Rena. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng shirt at shorts lang. Ang otoridad sa kanyang mukha ay napalitan ng isang payapang ngiti. Mukhang masaya sila sa bago nilang tahanan, sabi ni Rion, tinutukoy ang mga halaman. Siyempre, sagot ni Rena, sumandal sa balikat nito. Dahil inaalagaan sila ng may pagmamahal. Umalis sila sa Villa Estrella. Si Rion ay nag-resign bilang CEO ng kanilang kumpanya at ipinaubaya ito kay Leo. Ipinagkatiwala niya ang lahat ng kanyang yaman sa isang foundation. Nagsimula siya muli, gamit ang sarili niyang kakayahan, nagtatrabaho bilang isang konsultant sa isang mas maliit na kumpanya. Ang kaso ni Rena ay naipanalo niya. Nakakulong na ang nobyo ng tita niya. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw ng pagdududa, may mga bangungot pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. May sulat na dumating para sa'yo, sabi ni Rena. Kinuha ni Rion ang sobre. Galing ito kay Tita Matilda. Hindi na sila nag-usap mula nang umalis siya. Sa loob, isang susi lang ang laman at isang maliit na papel na may nakasulat. May mga lihim tungkol sa mga magulang mo na kailangan mong malaman. Nasa lumang safe sa study ang mga kasagutan. Napabuntong hininga si Rion. Isa na namang bagyo ang paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Tiningnan niya si Rena na nakangiti sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Ano man ang dumating, haharapin nila ito. Magkasama. Dahil ang pag-ibig na binuo mula sa mga wasak na piraso ay ang pinakamatibay sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Rena at Rion, isang kwentong isinulat ng mga luha, tinubos ng pagpapatawad, at binigkis ng isang pag-ibig na mas matatag kaysa anumang pagsubok. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling sinag ng pag-asa, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong mga hininga, at ang inyong mga puso na tumitibok kasabay ng bawat tagpo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging kasama ko rin sina Rena at Rion. Naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok na kanilang hinarap at ang tamis ng bawat sandali ng kanilang tabumpay. Dahil ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang lalaki at isang babae na nagmahalan. Ito ay isang paalala na tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay may kanya-kanyang mga sugat at mga multo mula sa nakaraan. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga di kasakdalan ng isa't isa. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang aral ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Naway manatili sa ating mga puso ang pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na unos, laging may sisikat na araw. At naway lagi nating tandaan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa tapang na harapin ito at hayaan itong maghilom. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating susunod na kwento.